through eternity, through eternity. In the valley so deep, I don't walk alone. A shepherd's love guides me to a place unknown. Green pastures call under skies of grace. His peace flows steady in this holy space. My cup runs over like a river wide, through shadows and trials I cannot hide. Goodness and mercy will follow me forever and always through eternity. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Welcome sa Gospel 24/7. Pastor Arlitz po ang inyo pong lingkod. Samahan tayo ng ating Panginoon at pag-aralan natin ang topic na kung saan ay the crown of righteousness. At ito ay tungkol sa doctrine ng crowns from God na sinasabi. So maraming crowns na binabanggit ang Bible, including na yung crown na kung saan ay tinanggap ng ating Panginoon nang siya ay naparito sa lupa, the first advent. But then we will be talking about yung reward ng mga believers na kung saan ay ito'y bahagi ng kanilang rewards in the kingdom of God. So, nandito tayo ngayon sa mga rewards na ito and mentioning and bilang pagbanggit natin ng mga rewards na ito ay nandito yung crown of righteousness, crown that will last forever, crown of glory, and crown of rejoicing, crown of life. Mga napaka-interesting na mga subject na dapat natin mapag-aralan as part ng ating reward. So kung gusto po natin malaman, stay tuned po kayo nang sa ganun ay makatulong tayo sa ating pagninilay, pag-aaral, pagpapalago at higit sa lahat pagsasabuhay ng mga bagay na pwede nating i-apply ayon sa Word of God na ating marireceive sa pagkakataon na ito. So very interesting ito at of course, sabihin natin na hindi lahat ng mga mananampalataya ay nakaalam o nakakaalam nito or nakatutok dito or isa ito sa mga bagay na actually ay nag-i-encourage, nagpapatatag at nagpapasaya sa ating buhay, pananampalataya at paglilingkod kapag nalaman natin na yes, ang Lord ay He is a rewarder. Okay? Sa ang Diyos na nagbibigay ng reward or gantimpala. At yan naman ay matibay na kung saan ay aral ng salita ng Diyos na talaga namang may gantimpala. Ang mga hindi nabigyan ng gantimpala sa lupa ay tatanggap doon sa kabilang buhay ng katumbas na gantimpala. Dahil dyan ay ating umpisahan ang ating topic na crown of righteousness. Now, maraming crown na sinasabi ang Bible. But then, immediately ay maintindihan natin na ang crown na ito ay kung saan ito ay ipinagkakaloob. So, maraming name ang crown na ito and then ito ipinagkakaloob sa mga karapat-dapat at may mga title, may mga na-achieve na mga bagay sa Panginoon.
At the same din sa lupa na kung saan ay usong-uso yung trophy, yung crown, yung reward, including money or monetary na reward. Kapag ang isang tao ay nananalo sa isang patimpalak or paligsahan. At marami dyan nakikita natin, mayroon palaro, may sports, mayroon international, may local, and then ang lahat ng participants doon ay nag-i-exert sila ng effort, a lot of effort actually, dahil may hangarin sila na mabigyan sila ng recognition. At dito rin sa Christian life natin, sa ating buhay pananampalataya, ay mayroon din mangyayaring recognition sa atin, awarding na mangyayari, at may binabanggit ang Bible about doon sa mga crown na kung saan ay nilalagay. And next time sa second nating pagtalakay, I will spend a little time on the introduction about the so-called crown and other meaning and other names, and then yung reason kung bakit, of course from the Bible perspective and including yung non-Bible perspective, and then pag-iisahin natin. But this time we will be focused on the crown of righteousness, which I will take you to 2 Timothy chapter 4 verse 8. And then ating patitingnan bakit nagkaroon ng crown of righteousness. Okay. And dahil diyan ay nakasulat ang ganitong salita at nandyan ang ating PowerPoint. And now the prize awaits me, sabi ni Paul, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of His return. So, napansin natin yung bagay na yun. And the prize, ang sabi dito pa, dinugtong pa natin, let me give you the word. And the prize is not just for me, but for all those eagerly look forward to His appearing. Meaning, looking forward for His return. So, nandoon na napakaganda ng pagkakalapat ng writer dito sa portion na ito sa sulat kay Timothy, na kung saan ay binanggit ang crown of righteousness. And so, dahil dyan ay intindihin ngayon natin itong bagay na ito. Una, binabanggit na kung saan ibibigay ito ng Lord, the righteous judge na sinasabi on the day of His return. So ito ay futuristic, hindi ito ngayon. Now, ito ba ay material na crown? It could be visible ito. Of course, kung crown ito, visible ito. At ito ay siyempre nandoon sa head o sa uluhan na kung saan ay ilalagay, signifying kung ano yung naging dahilan bakit nagkaroon ng reward or crown of righteousness. And so, dito magkakaroon tayo ng kaunting idea kung bakit crown of righteousness na sinasabi. And then, let's go and move forward doon sa pinakaunang verse, which is mag-start tayo sa verse 5 ng chapter 2 ng 2 Timothy. At sinabi, but you keep your head in all situation. Endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. So diyan ang umpisa ngayon, na kung saan ay basahin na muna natin siguro bago natin isa-isahin pabalik. And then sabi doon ni Paul, for I am being poured out. So siya natatanggap ng crown of righteousness. Binanggit niya yung mga pinagdaanan niya, mga achievement niya, leading doon sa verse 8. Remember, nasa verse 6 tayo. For I am being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. And yun na yung verse 8. And now the prize awaits me,
the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. And the prize is not just for me, but for all those eagerly who look forward for his appearing. So yan ang pinaka verse 8 ngayon, na kung saan binabanggit ng sinasabing crown of righteousness. So nag-umpisa yan dito sa verse 5 actually, na kung saan ay ating binasa, at ito ang pagkakasulat. Balikan natin. Ang sabi doon, but you, sinasabi kay Timothy, keep your head in all situation. So bakit sinasabi ito? Sapagkat kung ano yung karanasan ni Paul, kung bakit tatanggap siya ng crown of life, ay most likely ito rin yung gusto ni Paul na mangyari kay Timothy. Okay? At ito ay pag-encourage. I will receive the prize, the crown of righteousness. But you, ang sabi ngayon, okay, so ikaw din, ang sabi doon ay keep your head in all situation. Meaning wag kang bibigay. Kailangan ikaw ay attentive, ikaw ay hindi nang lalamig, hindi ka nag-iiba ng kaisipan, hindi ka nag-iiba ng plano, hindi ka nag-iiba ng gusto sa buhay, sa lahat ng situation. Okay? Sa lahat ng situation, be alert ang idea. And then, ibig sabihin na nakatutok ka. You are minding. Okay? You mind everything. So, napakaganda ng payo ni Paul kay Timothy. And then, endure hardship. Endure hardship. Bakit? Sapagkat si Paul ay ito din yung kanyang kalalagayan. O ito rin yung kanyang karanasan. So, maraming hardship na inabot si Paul, and then alam niya na yung susunod sa kanya, which is si Timothy, batang-bata pa, na siyang nagpapastol nung mga churches, ay dadaanan din niya yung mga hardship na yun, persecution, kagutuman, and a lot of peril and dangers na kung saan ay mararanasan, but then endure. Ibig sabihin ay kayanin mo, tanggapin mo, at paubayaan mo yung hindi magrereklamo, hindi mag-give up, hindi magbabackslide, kundi yung pain ay kung saan ay kanyang titiisin, kanyang iaabsorb, at ito, ang lahat ng ito ay walang pagrereklamo o anumang rebellion o rebellious na spirit or heart against doon sa calling niya and against doon sa Lord na nagtalaga sa kanya. So to endure, it means na may pain siya, pero kailangan applyan ng karunungan, kaalaman, applyan ng pananampalataya. Kasi kapag mayroon hardship, basically ang tao ay nasasaktan, at sa kanyang karanasan na nasasaktan siya, minsan na ipagpapalit niya yung gampanin niya sa ministry ng ating Panginoon. Now, kung ita-transition natin, isa sa mga application natin, ito bang salitang ito ay para din sa atin? Yes, para din ito sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, ikaw at ako, na dapat tayo pala ay magkaroon tayo ng endurance sa gitna ng mga hardship na ating dinadaanan. Mayroon ba o wala? Okay, yun ang tanong. Mayroon ba o wala? Ang sagot ay marami. Okay, marami. Tuloy-tuloy, at kuminsan ilang panahon lang ang pahinga, mayroon na naman. So may mga hardship tayong dinadaanan. Economic hardship, emotional na hardship. Ibig sabihin ng emotional, minsan mahirap sa ating emosyon. Hindi kayanin ng ating mga damdamin minsan ang mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay. Apektado ka emotionally. At dahil dyan ay minsan ay severe, minsan naman ay okay lang. Kaya pag sinabing hardship, it means na hindi ito pleasant situation na iyong dinadaanan. So what will you do with your unpleasant moment? Well, you don't have to sin against God. You don't have to blame God. You don't have to blame others. You don't have to blame
anybody else, but pray to God with an honest heart, absorbing and taking all those pain na kung saan ay dinadaanan mo, at it is because that you have a full understanding why you are going through such kind of difficulties. So it is because of sin, it is because of imperfect world, imperfect situation, the people around you are not perfect, and it means that they will commit mistakes and somehow you will be affected by their mistakes, and so end up being hurt emotionally. And it means that you need to apply forgiveness, understanding, and you need to pray for that pain to go away, and may the Lord heal you and may the Lord comfort you. That is what it is. Alright, so endure hardship na sinasabi ni Paul kay Timothy, and in the same manner na tayo rin, because we want and we are candidate for the crown of righteousness, we need also to endure hardship. So we're not denying that we have so many hardship. Maybe you are now in that situation wherein you are having a hard time, difficult time, yung sinasabing uncomfortable time na sinasabi. So let's not deny it. Let's admit that yes, Lord, I know I am still alive. I'm still on my physical being. I'm not yet translated into heaven, and so I am not immune to hardship. Okay, so let's acknowledge that we are not immune to hardship. As the rain and sun, sinasabi ng Bible, ay sumisikat sa mabuti at masasama. So, everything can happen as a believer, although He has a lot of promises na saan ay iingatan tayo, pagpapalain tayo, at ibibless tayo. And then allow God to do those things na pinangako niya sa atin. What else? Ang sabi kay Timothy, do the work of an evangelist. So you are a proclaimer, you are an evangelizer, you are a herald. You herald the message. You are the announcer of the good news. At evangelist, meaning from time to time, you will have to speak about the gospel. You are to announce the good news as an evangelist, as a teacher at that moment. So Paul was tasked on this area, a very heavy and serious task of a Christian being an evangelist. Okay, so dahil dyan ay, well, hindi ito puro blessing. It's an assurance. It is an assurance that Paul, or Timothy rather, will encounter opposition because the message is about Christ, His resurrection, and salvation through His name. People will not always agree or absorb or receive the message, but most of the time people will reject the message and even hurt the messenger. All right, so it's understandable. And so sinire-remind ni Paul na a lot of these things and what you are going right now, or what you are having right now, as part of the task, it is just discharged to you the duties of your ministry. So napakalawak ito yung anong ibig sabihin ng duties ng kanyang ministry? Well, it encompasses a lot of things within the ministry, and of course focusing on the Word of God, and everything that comes with it ay part ng kanyang ministry. Even helping the poor, even sympathizing with those who are weaknesses, sympathizing with those who are being persecuted, siding with them, defending them, and yes, proclaiming the good news to people, to the barbarians, to the Gentiles, to the Jews, to the enemies, and lots of those things na duties niya sa kanyang ministry in the Holy Spirit. So maintindihan natin ang bagay na yan, at napakaganda na atin
naiintindihan din yung atin. So, kung maliwanag kay Timothy, hopefully maliwanag din sa atin. So maliwanag ba ang inyong kalalagayan? Because kung ang ating sinasabi, well, I want to receive the crown of righteousness. It seems like it's so beautiful to have that reward or crown. Yes, a reward coming from God, given by God. And yes, kung yan din ang ating paniniwala, yes, there is a reward. But then, we need to know kung bakit binigyan ng reward. Tandaan natin ay hindi lang ito isang crown na sinasabi ng Bible na kung saan ay reward sa mga mananampalataya. There are 5 crowns. A crown that will last forever, incorruptible crown. Mayroon dito crown of glory. What does it mean? A crown of rejoicing. What does it mean? Yan ay mga bagagandang bagay. So kung iba-iba yan, so this crown of righteousness is different from the other crowns and even the crown of life. Okay, so dahil dyan ay sinabi ni Paul sa kanyang pagpapahayag, dahil binanggit niya sa verse 8 about yung crown of righteousness, sa verse 6 leading to doon sa mga following verses 7 and 8 na sinasabi niya, well, for me I am being poured out like a drink offering, and the time for my departure has or is near na sinasabi. So yan si Pablo, and he is referring, pag sinabi doon sa poured out, ito yung the very life mismo na kung saan ay makukonsume, ready to be consumed, ready to give, ready to surrender without a fight, without any like hesitation, na pag sinabing I'm being poured out like a drink offering, he knows na malapit na ang kanyang execution, yung kamatayan, yung gawad sa kanya, na kung saan siya ay babawian ng buhay because nanindigan siya bilang isang mensahero ng ebanghelyo. And so he will what? He will accept the faith, and that is his life will soon end like a drink offering, or yes, poured out like a drink offering na sinasabi niya doon. But never mind, it doesn't matter at this point in time because he is looking forward for the prize, as you can see in verse 6 na sinasabi. And look at that, banggitin natin itong idea na ito, I have fought the good fight. Okay, so yun ang pinaka gusto ko na bigyan natin ng pagpapahalaga. Yung idea na he fought, ibig sabihin hindi siya hindi siya bystander lang si Paul, hindi siya passive lang. Ang ibig sabihin dito na nakipaglaban siya at nakipaghamok siya, and then ibig sabihin hindi siya nagwalang bahala sa kanyang pananampalataya. Meaning, mayroon labanan si Paul na kanyang sinuong. Hindi ito labanan na physical, of course. Wala dito yung fighting other people with weapons. But of course, ang labanan ito ay labanang spiritual, labanan ng talino, labanan ng karunungan, sapagkat ipinaglaban niya ang karunungan ng Diyos, ang mindset na sinasabi o kaisipan, yun ang word, kaisipan ng Diyos, nung siya ay bilang naghahasik ng mabuting balita, kanyang dinepensahan ang mabuting balita. And that is what he is saying about I have fought the good fight. Meaning, hindi siya nagrelent, hindi siya nagbackslide, hindi siya nangimi kahit na in danger ang kanyang buhay.
So ito yung kakaiba na dapat mapulot natin. Bakit Paul? Bakit mo ginawa yon samantalang masasaktan ka? Samantalang ikaw ay bubugbugin. Ikaw ay you will receive 2 lashes. You will what? You will encounter dangers. You will encounter enemies. And you will become an object of what? Na kung saan lagi ka na lang ipipersecute sapagkat galit sila sa iyo. Nagkakaroon ng riot in those cities na kung saan siya ay nandoon, nagpipreach siya, and then nanganganib ang kanyang buhay. At minention niya yan sa kanyang mga pagsusulat. But then he said, well, the fight that I encounter ay hindi ako parang yung idea, yung imagination ko sa area nito, well, hindi ako nagpabaya, hindi ko pinalampas at hindi ko hinayaang matalo yung pinaglalaban ko. Sige na lang, bahala nang kung ayaw nyo maniwala, and then vigorously, with bravery ay kanyang tinayuan, dinipensahan ang ebanghelyo doon sa mga critics, lalo na yung opposer sa gospel, yung opposer doon sa sinasabing resurrection of the dead, at yung Messiah na kung saan ay tagapagligtas, at yung coming king. Lahat ng yung mga diniscuss ng yun ay maraming nag-o-oppose doon, but then that was the fighting moment na kung saan he fought with bravery, at hindi niya dinaya, hindi niya kinalakal ang ebanghelyo, hindi siya nagpasasa, hindi siya nagkamit ng pangpersonal na agenda, kundi hindi niya hinaluan ng politics or kung ano pa mang pang-personal ang ebanghelyo ng ating Panginoon. At dahil doon, nauwi siya sa pagtitiis sa mga dinanas niya. That was the struggle na kung saan ay dinaanan niya. And then, sinabi pa niya na, well, I have finished the race. Tinapos ko ang aking takbuhin. So, finished the race. So, may takbuhin siya. Yung race niya, yung kanyang, ito yung, kumbaga, pag sinabing, I have finished the race, inaamin niya na may takbuhin siya, mayroon siyang sariling destiny, mayroon purpose na kung saan nilagay ang Diyos sa kanya, and dahil doon ay tinapos niya yung nire-require ng Lord sa kanya. Tinapos niya. So, another na naman na pwede natin makita dito, well, lahat tayo, regardless kung anong level ng ating pananampalataya at paglilingkod or involvement sa ministry or sa church, lumalabas na mayroon din tayong sariling takbuhin sa buhay. Mayroon din tayong sarili nating race na tinatakbo. Or, sasabihin natin na may mga purpose tayong dinadaanan, or sabihin natin may purpose ang Diyos sa buhay natin na specific, maaring hawig ng kaunti sa iba, maaring a little bit different from others, but then yun ang kaloob sa iyo ng Lord, yun ang hinihingi sa iyo ng Lord, at yun ang kaloob sa iyo ng Panginoon, and that is your race. Ayan ang takbuhin mo. Yan ang gampanin mo. Yan ang purpose mo sa karyan ng Lord. So, lahat tayo may purpose. Aminin natin yan. Lahat tayo ay binigyan ng kaloob ng ating Panginoon. At dahil dyan, pwede nating sabihin, tinapos ko or natapos ko na. Well, masasabi mo lang yan kung nandun ka na sa lulo ng buhay mo, and then alam mo na magtatapos ka na, your end is about to end. Sabi nga ni Pablo ay well, my time is near na sinasabi. Sa atin naman na hindi naman natin alam kung kailan yung dulo, but then we need to focus on finishing the course, finishing our task, finishing the race na kung saan ay tinatakbo rin natin. Do you agree? Okay, do you agree with that? So, mayroon bang mga mananampalataya na hindi nakakatapos? Opo.
talagang nakikita natin din, naobserbahan natin sa paglipas ng panahon na maraming mga mananampalataya na hindi nila tinapos. It seems to be na talagang hindi tinapos nila ang calling nila o panawagan nila sa Lord. Nag-iba sila ng calling. Sinira nila ang kanilang calling, inayawan nila, binitawan nila, binalambahala nila, hindi na nila binalikan, hindi sila nagpatuloy. Sa umpisa ay masaya, masigla, but then kalagitnaan at bandang doon pa sa unahan ay hindi na pinagpatuloy, tumigil na. Tumigil na. Kailangan bang tumigil? Well, pwede tayong tumigil pero ito ay pagtigil ng isang ginagawa, magtutuloy lang ito sa another na gawain na kung saan ay maaring mas mataas or mas importante pa doon sa ginagawa natin. So parang wala rin pahinga talaga yan. Tuloy-tuloy lang yan. Kung magkaroon man ng pagpapalit, it is because na yung promotion doon sa structure ng ginagawa natin or sequence ng ating mga gawain ay nagpalit. Pero hindi ka huminto. Nag-progress ka lang into doon sa mga ipinagagawa sa iyo ng Lord. For example, mayroon nasa music team and then nung lumago siya, naging preacher siya ng gospel and then tumigil siya sa isa pero nagtuloy siya doon sa promotion. I call it promotion. So dahil doon, masasabi ba natin, kaya kong tapusin? Matatapos ko ba? Well, unahin natin yung puntos na nakadepende tayo sa biyaya ng Lord sa area na ito. No one can really say na, well, kaya kong tapusin yan. Hindi natin masusure yan, si Lord lamang. So don't confuse, wag kayong ma-confuse sa salita ko. Gusto ko kasi na sa ating gagawin na pagtakbo na gusto natin matapos ito, umasa lamang tayo sa Lord daily na kung saan tutulungan tayong matapos ang ating takbuhin dahil pangako niya ito. So hindi tayo nagbo-boast na, well, kayang-kaya ko ito or gagawin ko ito because sa totoo, wala sa iyong kakayanan na ikaw ay makatapos sa iyong takbuhin sa iyong pananampalataya. Kundi, kapag nandun ka na sa dulo, doon mo pa lang ito masasabi, Lord, I have fought the good fight, I have finished the race. Since wala pa tayo doon, wala namang revelation na nandun ka na, ang atin lamang dito ay determination na yes, kagaya ni Pablo, gusto ko rin mangyari sa akin yan. Dahil doon alam ko na ito'y magaganap sa pamamagitan ng grace ng Lord at sa tulong ng banal na Espiritu ng Lord. And then yung third na kung saan ay minention ni Paul, I have kept the faith. Ang ibig sabihin, hindi niya talaga kabaliwanag doon sa kanyang labanan na kung saan ay nakipaghamok siya. Isa sa mga picture or larawan ng pagiging isang ganap o pagtupad niya sa tungkulin ay hindi niya iniwanan ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na kanyang i-give up ang kanyang pag-asa, pananampalataya, pagtitiwala, and everything na nakapaloob sa sinasabing pananampalataya. So, ano yung ibig sabihin ng faith ni Paul? Mayroon kasing mga kasamahan siya na kung saan ay iniwan, nagbalik doon sa lumang pagkatao. May mga tao kuminsan na nakasama siya na kuminsan ay naging sabihin natin naging traitor o tumalikod na binabanggit niya at may siguro nakita niya yung iba't ibang level ng pananampalataya ng mga kasama na some of them ay yung pananampalataya ay nagdi-dwindle, shaken at hindi siya firm, hindi siya matibay at nag-i-struggle. Ang lahat namang yan ay sabihin natin dinadaanan ng mga mananampalataya. Not all the time na tayo ay very, very strong na hindi tayo magkakasala because
ang focus natin is to believe in God and to trust Him completely in any situation. But then si Paul, ang sabi niya, well, I have kept the faith. Hindi ko sinisi ang Lord. Ang lahat ng pain na inabot ko, walang sisihan. Yun ay mahirap. Mahirap yun sapagkat pwede mong ma-question ang Lord kung kagaya ni Paul na impression siya at tumanggap siya ng maraming mga beatings sa kanyang katawan bilang persecution na dinadaanan niya. But then, hindi niya i-give up ang kanyang pananampalataya. In fact, yung kanyang buhay ay lagi nang nanganganib na yung kamatayan ay lagi nang naroon sa kanya sapagkat sa kanyang ginagawang pangangaral, pero ni minsan hindi siya nagpahinga at hindi siya nakaisip na bitawan na lamang ang kanyang ministry o ang kanyang pananampalataya sa Savior, sa Word of God, at saka doon sa task na ibinigay sa kanya. So, yun ang may maliwanag yan, ha? And then, syempre, tatapusin ngayon natin as kagaya ni Paul, ang sabi niya, and now, the prize awaits me. Ayan. So, sinabi niya, nag-aantay ang prize. So, wala pa sa kanya, pero nag-aantay. The crown of righteousness. Si Lord mismo ang magbibigay. At siya mismo, righteous judge, meaning marami ang na-misjudge siya at iba ang judgment sa kanya. Siya ay naging impostor, siya ay pinangalanan na false apostle, inferior na apostle. So, marami doon ang hinatulan siya, pero yung righteous judge nag-aantay, meaning, well, he is the final judge na kung saan ay hindi magkakamali ng paghatol. At sabi niya, ay ibibigay yung crown of righteousness doon sa pagbabalik on the day of His return. Now, ang crown of righteousness lumalabas na hindi ito madali sapagkat maraming labanan na kung saan ay sinalubong si Paul. Ito yung aking pinaka-personal na commentary na kung saan ang katuwiran ng kanyang pananampalataya at yung gospel na daladala niya ay pinaglaban niya ng husto. Kaya doon ay marami siyang mga discussion, marami siyang mga defense na ginawa para sa gospel, at marami siyang mga kinalaban na mga tao matataas sa lipunan na kung saan ay kini-question yung kanyang buhay, pagkatao, pananampalataya. But then, hindi niya tinanggap ang any comfort kung sakali na hindi magustuhan ng mga taong yun. And even yung death ay tanggap niya. At ito ay napakahirap na maging tama sa gitna ng mga opposition. So kung minsan ang isang tama o pagiging tama ay nangangailangan lang ng iisa katao against 99 katao. Meaning, kapag ikaw ay, ang opposer mo ay 99 at ikaw yung nag-iisa na iba ang iyong paninindigan, might as well na matreten ka na i-abandon mo yung stand mo sapagkat majority ay nagsasabing hindi tama ang stand mo. Pero it doesn't matter kung ikaw ay isa, nangangailangan lang ng isa to be right at manindigan sa katotohanan. The rest is irrelevant kung sila ay nasa mali. So si Pablo, kadalasan wala siyang kakampi at wala siyang 99 katao na umaalalay sa kanya. Kadalasan siya ay ang ratio ay 1:1,000, 1:100. So lagi siyang nag-iisa roon, kaya kung minsan ay nangailangan siya ng comfort, nangailangan siya na samahan siya, kailangan niya ng encouragement din sapagkat sa mga moment na yon na siya nakikipaglaban sa iglesia ng Panginoon o sa pananampalatayang Kristiyano, ay nag-iisa siyang lumalaban. Okay, so dahil doon ay yung grace is sufficient
for him na sinasabi. Of course, andun ang Panginoon kasama niya. And then dahil doon sa kanyang pagiging matuwid na hindi siya nabaluktot ng sistema, kaya siya'y tatanggap ang sabi niya, the crown of righteousness. So marami sa huling pagkakataon, maraming nagsabi, you are fake apostle, you are not telling the truth. Maraming nag-alinlangan sa kanya, maraming nag-doubt sa kanya, but then God will uphold him and reward him that he is in the right place and he was telling the truth, and he is indeed a promoter of righteousness na kung saan ay mula kay Lord, and no doubt na yung crown of righteousness dahil sa kanyang matibay na pakikipaglaban sa katotohanan ay hindi siya umurong. He fought a good fight. Okay? And sinasabi doon ay he already, kumbaga ay nakip niya ang kanyang pananampalataya. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at nawa wherever we are, where you are, ay ipaglaban mo rin ang katuwiran ng Diyos, and then anuman ang mangyari by the grace of God ay i-endure natin yung hardship, might as well na nag-aantay sa atin ang crown of righteousness. Sa inyong lahat, maraming salamat uli and see you next time.